Love Serye TV. Unexpected Victim of Mr. Fate. Tunghayan na po natin ang ika-6 na bahagi. Ladies and gentlemen, wika ng host ng fashion show. Ang excitement sa tinig ay pumapailan lang sa ere. Ang kislap sa mga mata ay nakikipagkompetensya sa mga ilaw sa buluwagan. Ang audience, cream de la cream ng sosyedad. Buong karangalang ipinakikilala ko sa inyo ang aking signature model ngayong gabi. Isa na namang Pilipina nagbigay sa atin ng karangalan sa ibang bansa. Let's welcome the alluring La Tigre. Sa gitna ng masigabong palakpakan ay lumabas sa stage si Camia at lumakad sa catwalk. It was as if she was floating instead of walking. She was 5'6" tall, slim that made her look taller, but with rounded curves enough for a man to drool. She radiated class and elegance, had an aura about her that made everyone a closer look. Her slim but voluptuous frame, legs that ran forever, stopped traffic even in Paris. Nakikipagpaligsahan siya sa mga kilalang supermodel sa buong mundo. Ang mukha niya ay pinag-aagawan upang mailagay sa cover ng mga kilalang magazine pambabae. And as always, suot niya ang trademark, isang munting maskarang hugis matang pusa, na sapat lang na matakpan ang mga mata niya. The eye mask had tiger prints, and at the end of her walk, she always threw the mask to the male audience, at bawat kalalakihan ay naghahangad na masaluiyon. At sanay na rin siyang pagkatapos ng show, ay may mga imbitasyon ang naghihintay sa kanya. Karamihan sa mga iyon ay mula sa mga matatandang milyonaryong guest, na kalimitan ay may mga asawa. Suot niya ang isang manipis na damit na idinisenyo ng kilalang fashion designer at producer ng fashion show na iyon, na ang neckline ay nanunukso. At sa paningin ng lahat ibabagsak anumang sandali, at tanging ang nipples niya lang ang pumipigil dito. Camia was fair but she tanned her skin beautifully, looking sleek and lustrous against the overhead lights. Some of the models used tongue for their underwears but not La Tigre. She wore nothing beneath the soft cloth that curved the perfect bottom. Nag-iwan iyon ng nakapananabik na imahinasyon sa mga kalalakihang nasa bulwagan. Nakatitig ang mga ito sa kanya, sa mga matang puno ng paghahangad at pagnanasa. Tuyo ang mga lalamunan at ang alak ay nakabinbin sa ere. It didn't excite her anymore. All over the world, kahit saan siya magtanghal, ay iyon ang reaksyon ng mga kalalakihan sa kanya. She was torn between dry amusement and pleasure. She loved her job but it was getting to bore her. Pagkatapos ng palabas na ito, magbabakasyon siya sa lugar kung saan wala nakakakilala sa kanya, at sana'y makumbinsi niya si Zian na sumama sa kanya. The thought of him made her eyes roam around the sea of faces. Umaasang makikita ito roon, bagamat natitiyak na niyang hindi dumadalaw sa ganitong affair si Zian, ay hindi pa rin niya maiwasan ang pagkadismayang nararamdaman. Sa halip, ang mga mata niya'y dumako sa isang lalaking solo nakaupo sa isang mesa sa kanang bahagi ng stage. It was the biker, his long legs crossed at the ankles, his unwavering gaze locked on her. He wore jeans, tight and worn, and menacing black boots. Bukod tangi lang itong nakasuot ng pantalong maong at kupas pa. Sa okasyong iyon na ang panlalaki at babae ay nagpapagandahan ng suot, and yet he didn't seem to be out of place. At ang paraan ng pagtitig nito sa kanya ay hindi na bago. Iyon din ang tinging nakikita niya sa mga mata ng kalalakihan sa bulwagang iyon. Mabibilang sa mga daliri niya sa isang kamay ang lalaking hindi siya pinagnanasahan. Ang bago ay ang biglang pagtampol ng dibdib niya, tulad din ng nararamdaman niya nang hawakan nito ang braso niya noong nakaraang araw. Itinuring niyang paghingal sanhi ng pakikipaghamok sa tatlong lalaki ang kakaibang nadama niya ng mga sandaling iyon, that the shivers that ran down her spine when his breath fanned her face must have been the result of delayed fear. Subalit wala siyang maidadahilang iba sa mga sandaling iyon. All of a sudden, her heart was beating erratically, and she almost faltered her steps, which was ridiculous. At bago siya tumalikod sa pagbalik na paglalakad, ay isang ngiti ang ginawa nito. Kung ngiting matatawag ang bahagyang pagtaas ng sulok ng bibig. Then, he raised his hand in a mocking salute.
And to her consternation, for the first time in her modeling career, she had forgotten to show her mask to the waiting audience. Damn him. Kahit kailan ay wala pang lalaking nakaapekto sa kanya ng ganito. Sa Pilipinas man o kahit saang panig ng mundo siya naroon. Pabalik na siya sa loob at ni hindi niya napunang masigabong palakpakan. Kinuyumos niya ang maskara at basta na lamang inihagi sa sulok. Then the unbidden image of the man flashed in her mind. Sa pilitan niyang ikinurap ang mga mata, but there it was. Sa ilang sandaling nanghinang ang mga mata nila, ay tila kamera ang isip niya at nakatatak na kaagad doon ang anyo nito. But there was also something dark and threatening in him. An unfathomable depth, a quality that most women would find attractive. Congratulations, La Tigre, bati ni Gina, ang kilalang fashion designer at co-producer ng show, air kissing her. Ikaw ang mayor na dahilan kung bakit sold out lahat ng mga tickets at ubos na yung marami pa ang naghahanap. I am planning to have a repeat. Hold that thought, Gina. Putol niya sa sinasabi nito. May nakaschedule akong bakasyon at hindi maaaring i-postpone. She lied but she had no intention of doing another fashion show. It was a month ago. Lumatay ang pagkadismaya sa mukha ng fashion designer. Pagkuway muling ibinalik ang ngiti sa mga labi. Well, just tell me when you are back in town. Darling, inaayos ko yung schedule. Anyway, tulad na nakagawian, we'll proceed to my place. Nilingan nito ang mga modelo sa dressing room. Girls, magkita-kita tayo sa Maureen. You know the place? Yes, Gina. Tuwang-tuwang nag-chorus sa mga modelo. And remember, girls, behave. May ilang kilalang mga tao ang gustong magtungo sa bar ngayong gabi. If you know what I mean. Kinindatan nito ang mga babae bago ibinalik ang atensyon sa kanya. Gina, please. Kung maaari sanay. He shook his head vigorously. No. Hindi kompleto ang gabing to kung hindi ka kasama. Isa pa yung marami na agad akong tinanggap na request. Famous ka sa disappearing act mo pagkatapos ng show, La Tigre. Pero nakikiusap akong pagbigyan mo ang paanyaya ko. May importanteng tao akong gustong ipakilala sa'yo. My business partner. Hindi siya nakarating ngayon pero hahabol siya sa bar. Come me aside. Gina. Again, he cut her off. Sige na, darling. Magpalit ka na ng damit. Ang Maureen ay nasa Quezon City. Sinabi nito ang address. Alright. She conceded and tried to hide her irritation. But I won't stay long. Nasisiyahang umiti ito. All I want is for you to meet my partner. Pagkatapos na yon, it's your call. Papanhik muna ako at magbibihis. Papapanhikin ko si Bea para dalhin ang damit at ang mga bunch of flowers, darling. Gusto niyang sabihin huwag nang ipadala pa sa kanya ang isinusuot niyang damit dahil wala naman siyang paggagamitan niyon. Pero hindi niya gustong insultuhin si Gina. She murmured her thanks and turned. Unlike other models, Camilla had her own suite at the 6th floor of the hotel, while all the girls shared a room 2 floors below. Dumiretso siya roon upang magpalit ng damit. Binubura niya ng tissue paper ang makapal niyang makeup nang makarinig ng katok sa pinto. Lumabas siya patungo sa sitting area. She expected to find Gina's assistant. Sa halip, nabuksan niya ang pinto ay pamilyar na bulto ng estrangherong nabungaran niya. Wearing a familiar grin, she was leaning against the door jamb, one hand jamb on his jean packet and looking sexy as hell. Her silly feminine heart took flight. Hindi ba itinuro sa'yo na sumilip muna sa peephole bago magbukas ng pinto? She felt the weight of his gaze slide slowly from her toes to her thighs, past her hips, waist and breast, and stop at her own eyes. Hindi mo alam kung anong panganib ang maaari mo mapagbuksan. You are that danger. I can take care of myself. Siguro alam mo yan. Isa pa yung may inaasahan akong ibang taong darating. Oh God, what is it with this stranger that unnerve her? Dark brows arc upward. A lover? O isa sa mga humahangang kliyente sa ibaba? Hindi niya sinagot iyon. What are you doing here? Paano mo na lamang narito ako sa floor na to? I am a fan, he said as if that was explanation enough. At nang humakbang ito papasok sa loob, ay napilitan siyang bitawan ng doorknob. If you want an autograph, you can wait for me at the lobby. He grinned and undaunted. Sasabayan na kitang bumaba. She almost stomped her feet. Please, I don't entertain strangers in my... You are La Tigre, supermodel. My name's... Gab. Wala akong criminal record.
Hindi ako gumagamit ng ipinagbabawal na gamot and you can trust me. I'd rather trust a snake. You won't be. He clutched his chest. She rolled her eyes. She had met his likes before. She knew how to handle men like him. Ang nakapagtataka, she enjoyed her words war. All right, what do you want? She gave a long-suffering sigh. I'm so impressed. Beauty and deadly skills are a rare combination. Thank you, she said insincerely. Nasabi mo nang gusto mo sabihin, so lay off, Mr. Gab? If you are trying to pick me up, then you got the wrong woman. I know your type. He arched an eyebrow. And what is exactly my type? For a starter, gusto mo akong imbitahang magkape sa ibaba o di kayo kumain. Ang paghalakak nito'y pamutol sa iba pa niyang sasabihin. I never thought I am so unoriginal, he said, still laughing. Ang uri ng tawa nagpapainit sa pakiramdam niya. Nakikita niya ang paggalaw ng Adam's apple nito habang tumatawa. His teeth were white and strong. Tama ka. Gusto kitang imbitahang magkape. I know of a place that serves the best coffee in the world. Camilla opened her mouth to decline, even before he finished his sentence. Pero agad nitong dinugtungan ang sinabi. Pero hindi ngayon. She frowned at him. Hindi ngayon? Again, that insufferable grin. I have an earlier appointment today, so let's set another time. Iyan ang dahilan kung bakit sinundan kita rito sa itaas. Tomorrow afternoon perhaps. Oh, she gritted her teeth. Get out now or else I'll call security. She threatened. Pagkatapos ay tumalikod na siya. Ni hindi niya nakuhang makadalawang hakbang dahil hinawakan siya nito sa braso. Mabilis ang paggana ng reflexes niya. Her fingers curled and splayed automatically. She turned with an intention of hitting his chest hard with the heel of her hand. That would have hurt another man had her hand hit its target. But he wasn't just another man. Ni hindi nakuhang makalapat man lamang ng kamay niya sa dibdib nito. She realized that a moment was too late. Instead, strong fingers grabbed her waist, and she was pulled and was rammed into chest that was as massive as the Rock of Gibraltar. At bago siya makagawa ng kahit na anong ingay, the stranger's mouth was on hers, stealing the breath from her lungs. Heat burned through her. May mainit na likidong tila tumatagos sa buto niya. His lips were soft yet firm. His mouth was unapologetically hungry. She felt the muscles of her stomach contract as his sleek and wet tongue erotically slid over hers. His hard body pressed against her breast. Her nipples began to tingle and turned feeble hard. One snowy leg wedged between hers as he rubbed his thigh against her sex. He was whispering to her that he would do there with her lips and tongue. Desire she never felt before numbed her mind. The next thing she knew, tinutugunan niya ang mga halik nito. Kasing pusok, kasing init. She was hot, wild. Never had a man's kiss affected her so much. And their kisses were unshamedly carnal. She wanted him. Higit kaysa mga halik lang na ginagawa nito sa kanya. Higit kaysa mga pagdama ng isang kamay nito sa buong likod niya. Gusto niyang malaman kung ano ang mangyayari sa sandaling mawala ang mga damit na nakapagitan sa kanilang dalawa. His arousal that rubbed against the middle of her thighs was making her weak. Bahagya na niyang namalayang dahan-dahan siyang itinutulak nito sa panel ng pinto na nagpangyari upang sumara iyon. Napasinghap siya nang maramdaman ang init ng kamay nito sa dibdib niya. He was unbuttoning her shirt and she arched her body to give him access. Then he was kissing the smooth and creamy complexion of her throat. Then he groaned when he realized she wasn't wearing a bra. Her nipples drew his fingers like a magnet, and suddenly, her nipples was in the mouth and was sucking it greedily. Camilla couldn't believe the loud moan she was hearing was her own. Nakakapit pa rin ang mga kamay niya sa leeg nito nang huminto ang estranghero sa paghalik sa kanya at inilayo siya mula sa katawan nito. It took moments to register in her desire-drugged mind the sound of voice coming from the outside of the door. Miss Camilla, muli ang tinig na may kasamang katok. She gasped. Then she blinked and turned to stare at him. The blue of his eyes were like a furnace. Marahas ang ginawa niyang pagpapakawala ng sarili mula sa pagkakahawak nito at inayos ng sarili. Embers of desire was still in his eyes as he looked at her. We'll finish what we started. I promise, he said in that low and ragged voice.
Then he turned, opened the door and let himself out. Nakasunod ang tingin nito dito ng assistant ni Gina. Sa mga kamay nito ay sangkaterbang bungkos ng mga mamahaling bulaklak na nakabalot sa clear plastic. Sa nanginginig ng mga tuhod ay pinapasok ni Camilla si Beth. Nakasunod ng tingin si Bryce sa pagpasok ni Camilla sa elevator kasama si Beth at ang ilang tao. Hindi siya nito napansin na nakaupo sa dulo ng mahabang sofa. Gusto niya itong habulin at hilahin at ibalik sa silid na pinanggalingan nito at ituloy ang pakikipagtalik dito hanggang sa pareho silang maubusan ng lakas at hininga. Sa halip ay nanghihinang isinandal siya ng sarili sa malambot na sandalan ng sofa at inihilig ang ulo. He was so aroused to the point of pain. My God, no woman had ever made him lose control. Nang makita niya itong lumabas sa catwalk, ay ganoon na lamang ang gulat niya. Until then, he hadn't realized she was a supermodel. Kung anumang mamahaling bagay meron ito ay nagmula sa isang desenteng trabaho. Naisip niya mas madaling abutin sila tigre kaysa sa unan niyang hinalang anak ito ng isang milyonaryo. Iyon ang dahilan kung bakit niya ito sinundan kanina nang pumanhik ito sa suite nito. Hindi siya nito napansin nang makisiksik siya sa ilang tao sa loob ng elevator dahil karamihan sa mga nakasabay nila ay dito nakatuon ang buong pansin. And he had never felt relaxed and easy while teasing her. He flirted with her for crying out loud. It was as if he was a young boy again. Napakadali para sa kanyang tumawa kanina. Something he hadn't done for a long, long time. He promised himself that he would see her again at a gay bar. Tulad ng alam niya ay doon patungo mga modelo. Pagkatapos ng trabaho niya, ay titiyakin niyang magkikita silang muli.